Pero I'll give you a very perfect example ng failure ng judiciary. O tingnan mo yung kaso niya noon, di ba nakakatawa yun? Yung kay Bong Revilla. Tingnan mo yung kaso ng Napoles case. Si Napoles nakakulong, hindi dahil sa katiwalian. Ibang kaso niya kaya siya nakulong, illegal detention, nag-detain siya ng tao kaya siya nakakulong. So hindi basta-basta pagkaupo ng bagong mayor, solve nila na si Bonoan. Diba? Pero may mga na-aresto na, may surrender na. Pero parang mga small fry lang sila eh. Oo. Ang nagiging sisti kasi, parang ginagawang mga Pilipino sa paglutas ng mga open corruption cases. Natatakot isipin itong mga na-charge ngayon. Baka mami, okay, andun muna sila, hawak-hawak, himas ng rehas for 1 or 2 years, then eventually be dismissed din naman, just like that. So what? Magandang araw mga kaprangkahan. Again, another segment. Pero sa ngayon, medyo prangkahan diskusyon muna tayo. At medyo busy, mga nais natin imbitahin na bisita natin and resource person, no? Partner Ronald, balita, kumusta? Magandang araw. Oo, busy yung mga karamihan ng tao ngayon, lalo na lapit na yung mahabang holiday season, no? Magdi-December na yan. Yeah. In less than a week. Actually, yung nabanggit sa atin dito na gustong pag-usapan is tungkol sa corruption. It's very broad, very general. Kasi nga, panay corruption na, ilang buwan na itong inaasahan ng tao. Yun nga, dalasan nagkaroon tayo ng prangkahan diskusyon, yung lumabas ng bansa itong si Secretary Bonoan, no, ng DPWH. But, alam mo, partner, hindi ako, kinalulungkot ko sabihin to, pero siguro pessimistic ako, hindi ako optimistic. Pagdating sa mga nangyayari na mga hakbang, mga galawin ngayon sa patungo sa kontra-korupsyon. Matagal naman na yung kontra-korupsyon kasi na yan Pero wala naman nangyayari talaga. I believe you started before, years ago. Yung NGO namin, yung Linis Gobyerno, 25 years ago, 20 years ago. So, meron na talagang... Marami naman ng grupo noon, from the BACC, marami na anti-graft groups. But, talaga, it's nakakalungkot. Pero yun nga, the revival now, which is, of course, we cannot lose hope naman. Sabi nga nila, hanggat buhay naman tayo, and we should do our best para supilin or makakontribute tayo para kontrahin natin ang korupsyon. But, ang tanong sa akin lang, partner, are we going about it the right way? Okay, these rallies in Manila are fine. Kasi, ang simple understanding ko, there are 3 branches of government. The executive, the legislative, and the judiciary. Correct, yes. Okay. Ang focus ngayon lahat, legislative, executive. Meron ka bang naririnig na umaangal sa judiciary? Judiciary, wala. Ayun. Wala pa. Hopefully, yung wala pa at hindi wala. Alam mo, nag-invite ako lawyer. Medyo, mga iba ayaw din naman mag-attend. Kung tinatanong ko ng topic, sabi ko ito. Kasi, tignan mo partner, okay, system, they can make a good system, and which I think they're gonna do that now sa executive. Yun naman mga sa legislative, siguro babawasan nila yung kapangyarihan doon, put another system in place. Pero I'll give you a very perfect example ng failure ng judiciary. O tignan mo yung kaso niya noon, di ba nakakatawa yun? Yung kay Bong Revilla. Tignan mo yung kaso ng Napoles case. Si Napoles nakakulong, hindi dahil sa katiwalian. Ibang kaso niya kaya siya nakulong, illegal detention, nag-detain siya ng tao kaya siya nakakulong. Pero balikan natin, yung kay Revilla. Diba, that's part of the Napoles case. Ano ba nangyari doon? Ito, sana may nakikinig ng mga abogado rito. If you can let us know and give us an explanation, ma-appreciate ko. Kasi natanong ko na rin to To couple of floors, hindi lang mapaliwanag. Di ba, partner, alam mo situation doon, no? Si Senator, former Senator Revilla, absuelto.
okay, na-absuelto pala. Bakit may multa na pinasusoli sa kanya yung 100 million plus? Akala ko ba na-absuelto yung tao? Ano ba yung basihan ng pagmulta sa kanya at pagbalik ng pera? Hindi ba yung criminal yung kaso? Tama ka rin. Siguro o, ano ba yun? Kaya nyo bang ipaliwanag yan? Kasi okay, ando na tayo sa legislative, executive, gagawin ng lahat, i-improve ang sistema. Pagdating sa korte, nakakatakot isipin itong mga na-charge ngayon. Baka mami, okay, andun muna sila, hawak-hawak, himas ng rehas for 1 or 2 years, then eventually, di-dismiss din naman, just like that. So what? Ano ba ang nito? Anong nangyayari sa anti-corruption drive? Diba, partner? So, ang nagiging sisti kasi, parang ginagawang mga tanga yung mga Pilipino sa paglutas ng mga graft and corruption cases. So, nagiging parang circus lang. Parang, eto, ikukulong namin, pero sandali lang, parang, so, akala nila yung mga Pilipino. Pero ngayon, ang kagandahan naman ng sistema ngayon is may freedom of expression, fully guaranteed pa rin na nakita naman natin na kahit na nagkakagulo, inaalaw yung mga kilos protesta sa Maynila, sa malansangan natin. Oo, partner, pero umaasa ang taong bayan. Yun nga eh. And when you talk of the judiciary, sino ba ang on top of that? It's the Supreme Court. At sana, ang gawin ng Supreme Court dyan is really bantayan yung mga lower courts. Di ba? Kasabihan pa daw, justice delayed is justice denied. That's so common naman sa ating bansa. Talagang delay naman lang. Inaabot ng pagkahabang tauna ng paglilitis. Pero sige, kung ganun talaga ang sistema, okay lang. But sana, the end of the day, magkaroon naman ng hustisya. Di ba? Talagang kasi, kung hindi, this is another Bodabil o Moro-Moro, kung sabihin. Sa mga nanonood po, ganyan lang talaga si partner. Nakainom naman ng amlodipine kanina mo ba? Hindi naman ako high blood. Talagang it's just very frustrating ang corruption. And the youth were very idealistic now. Mga Gen Z and all of them, sumasali sila ng rallies. And in fact, we have forthcoming rallies tayo. But oh God, I hate to look beyond the filing of cases. Although maganda sinasabi ng DPWH ngayon, maganda sinasabi ng Ombudsman, ng DOJ, wag natin madaliin kasi inaayos nga nila, which alam naman ng mga abogado yan, at mga sa atin may konting karanasan sa korte, is pag hindi mo kinasa ng maayos yung reklamo, maraming butas yan. Madidismiss agad yan. So, we're hoping maganda na nga yun. But, again, kung kurap ang sistema, kung kurap ang judiciary, wala rin mangyayari. Kasi, absuelto rin at the end of the day lahat itong pagod, lahat itong ingay, all for naught. For nothing. Nabanggit mo nga, wala na si Bonoan, diba? Pero may mga naaresto na, may sumurrender na. Pero parang mga small fry lang sila Oo, mabuti nga, nalilink na itong mga matataas. Which partner, pinag-uusapan natin matagal to, no? At tinatanong natin yung involvement nga ng DBM. Mayroon ka atang nabanggit sa akin once dyan about that partner, no? DBM, no? May nabasa ako yung about kay former DBM Secretary Amina Pangandaman. Ngayon if I remember correctly, around 2022 or 2023, Pangandaman's mother is a what's the family name? I forgot family name. But the mother is from Tarlac. Okay. So may mga nagpe-peddle ng influence back 2022, 2023 in the name of using the name of the DBM secretary back then. Okay. Sinasabi, meron ba kayong gustong ipatayong infra projects sa inyong mga LGU? Kasi kaya naming lapitan si Secretary Pangandaman. Okay. Taga-Tarlac yun.
Ano to, partner? Nabasa mo to? No, Or- no. you have a first I was account? approached. Ah, I was okay. approached by these people. Pero sabi mo nga, you qualified it, ginamit mo salita, may nagpe-pedal. May nagpe-pedal. So, It, may not be reliable. it might not be reliable, Yeah. pero consistent. Yung peddlers, napakarami niya, influence peddlers eh. So, Actually, dalawa itong kumausap sa akin. Two Okay. separate occasions. huwag mo nang banggitin yung pangalan. Hindi ko na rin tatanungin. Two separate occasions na Bakit, ganun nga. bakit partner? Contractor ka ba? Mali nga ang course na nakuha ko eh. No, I mean, bakit naman sa'yo i-offer yan? Hindi ba sa mga contractor ino-offer yan? Dahil back Hindi then, pagpasok ko sa LGU, of course, you all know that I work for the LGU of Concepcion, Tarlac. So, in short, siguro gusto nilang through me, paratingin Mayor sa, Villanueva. sa mga tao doon. Oo. Okay. But then of course, ba't ko naman gagawin yon? Yeah. And knowing Mayor Villanueva, ayaw niya ng mga gano'n. Okay. Ayaw niya ng mga gano'n. Sayang. Biro lang. Anyway. To the point na, yun nga eh, di ba? Sayang naman. Kung gagamit siya ng gano'n, so ang ginawa niya, bawal. Nagkaroon ng Concepcion Municipal Government Center. Yeah. Namalimos yan. Ang ganda. Oo, namalimos sa mga congressman na kilala dahil dati siyang congressman. Tarlac kung dapat may ganun eh, no? Tarlac City. Oo. Pero wala. Parang sa buong Central Luzon, pinakamalaking munisipyo ang ganda. yata is Concepcion. Oh, So ganon. Pero So, part na may, ano ko lang, pansin ko lang, nang mapunta ko ron, naghanap ko ng kantin. Ba't wala? Siyempre para tayong ginugutom. yung kantin Kantin na, part. yung kantin nandun sa kabilang daan. Sa labas Oo, ng sa struktura. labas. But anyway, partner, may binanggit yung kasama natin dito. Sa traffic daw. Ano bang pananaw mo itong traffic sa mga flood? Dito sa San Sebastian, nag-umpisa sa San Sebastian all the way to San Rafael, regarding flood control, mga construction dyan, no? Okay. Ano ba ang ano mo dyan? Partner, pananaw mo Matagal dyan? kasi, totoo naman matraffic. So, Okay. panahon pa nung former mayor, matraffic na. Ngayong bago na yung mayor, matraffic pa rin. Okay. Parang mas gumrabe pa nga eh, di ba? Oo. Mas gumrabe. Pero we cannot fault the construction rin naman solely for the construction. Mhm. It can be a variety of factors or Okay. combination of factors. Mhm. Like, yan nga, nagiging yung 4-lane highway, nagiging 2 lanes na lang. Ay, gagagawa ng construction yun, di ba? Para may reverse tayo Basta ikaw ang usapan natin. Ako ang pro ako rito Pro construction ako, anti ka. Ganun ba? Hindi ba? Parang yung tindi ko. Hindi kasi dati na nga yung construction na yan Nakakasa na yan Hindi mo na mapipigil yan. That's been earmarked way back. Ngayon na lang ginagawa. Pero mind you, partner, mga kaprangkahan by the way, comment below, let us know kung anong ano nyo. But the thing is, hindi ba nakakasa na yan? I remember not so long ago, mayor na si Mayor SY, nag-ano pa yan nag-invite pa yan ng MMDA Nag-signing. Yun ang nagpunta pa rito. At nagbida pa siya. Kasi kine-criticize na nila even during the campaign yung traffic na yan, it's really bad. Pag kami naupo dyan, ayusin namin yan. Sila na nga nakupo Bakit ma-traffic pa rin? Yung ganyan Diba? kasi, partner. So, I have to simply say, mahina ang skills nila or ability nila sa traffic management, which falls on the purview of the POSO, no? And the other law enforcement, traffic enforcement agency. But I tend to believe that, na mahina ang traffic management. Bali wala pala yung binibida-bidang pinagmamalaking magaling, hindi na magano pagka iba na ang mayor. Iba na nga mayor, ba't ganun pa rin katindi, partner? Yung mga factors nga. Okay. Mga factors. Wala kasing Like single what? sole contributor ng heavy traffic. Okay. So, una, yan nga, nandiyan yung construction. Yung poso, baka hindi... Tutulog yung
Nakakita ka ba ng poso dyan? Daan ka ng daan dyan everyday. Dumadaan ka dyan, different times of the day. Lagi dito sa traffic area, around San Rafael, merong isa. Isa lang. May isa. Eh, In the 140 yan mga In yan. the morning, may tatlo sa bandang San Miguel Okay. na nakatayo-tayo lang. Nakatayo-tayo lang. Pero baka naman undergoing training pa rin. Pero, So mahina ang poso. Sana ang poso but another thing, tungkulin nyo. ang palagay ko naman na malaking factor is yung dami ng mga sasakyan. Okay. All right. Dami ng I like sasakyan. this idea. It's parang Okay. sign ba ng progresyon? Yung traffic is a sign of progress? Pwede. Pero in the same vein, halimbawa kanina pag-uusapan nga natin, paano mo kontrolin yan? Babalik naman sa traffic management. Yes. Diba? Sa akin traffic management. Kasi yung doon sa ibang bansa, nung may real estate company kami, yung pinagtrabahuhan ko. So, pinag-aaralan lahat. Yeah. Pati yung traffic flow, it takes several months, parts. May traffic engineer. Yeah. So, binibilang, traffic engineers, inaayos, of course, yeah. ilang potential na dadang sasakyan dito. So, ano dapat yung egress, ingress. Yeah. So, Yeah. lahat ng mga yun, Alternate it takes several months. So, hindi basta-basta pagkaupo ng bagong mayor, solve na lahat. No, but solve na lahat. this was part of the campaign promise of the current mayor. Yes, that is true. Di ba? Kaya nga, I was so optimistic. Nag-invite pa nga ng MMDA. And di lang nag-invite. I think pumasyal din sa sistema doon. Nakita din na. So, I mean, I don't know. Baka maybe, partner, kung maraming sakyan, it's about time we adopt the Manila style of having some coding scheme. Alam mo, Pards, pagkaupo ni SY, so ito nga yung mga campaign promises niya. Pero pagkaupo kasi niya, doon niya nakita yung mga issues, yung mga problema ang kinakaharap niya. Kasi kapag outsider ka, tansya mo, ganun lang, madali lang. Pero once nandun na siya, hindi naman siya outsider kasi residente nga siya ng Tarlac ng Tibag 100% resident siya ng Tarlac. Okay. So, 100%. Halimbawa, okay, I like that. Halimbawa, gusto mo mag-hire ng traffic engineers, ng additional poso, magkaroon ng trainings. Pero alam mo na nangyari doon sa budget. Same budget as last year. So, paano ka mag-ooperate? Paano maayos yung traffic? Kung limited yung budget mo, hindi ka makapagdagdag mga enforcers. O kahit siguro mga trainings, dahil limited naman yung budget. So, I don't know. But anyway, mga kaprangkahan, we like to hear from you. So, ako partner, last comment ko dyan, yun nga, failure of traffic management. Mahina. I believe they can do more. In fact, may mga alternate routes But ako medyo alam ko, yung mga pasikot-sikot, pero alam ba ng karamihan yan? Palagay ko hindi alam. So siguro, nagkukulang rin ng poso natin na ipaalam sa publiko kung nasan yung mga alternate routes. For example, if you're going to, say, Capas, you take this road. If you're going to Capas, you'd rather take this. Daming alternate routes na dyan, no? Nakaka-decongestion, nakakatulong yan. Sige, partner. Mga kaprangkahan. Any parting shot, partner? Or... Wala na traffic. So, kita-kita tayo, mga kaprangkahan. And I hope okay tayong lahat. Maraming salamat. See you soon. Salamat.